Hi guys! Maayong hapon sa tanan. Mag-grocery na po ta. But as usual, ang budget natin is just 8 euros. So, andito na kami sa Lahti kasi papunta na tayo ngayon doon sa 8 euro na Hävikkirruoka or waste food dito sa Finland. So, let's see what can we get today. Anong mabibili natin sa budget natin na 8 euros. Alright, so dito na kami sa city. Medyo maliwanag ngayon. I don't know why. Napaka-weird talaga ng panahon dito sa Finland. But it's still 2:48 ng hapon. So hindi kami maaga nagpunta kasi sinundo ko si Nico doon sa Castari kasi inayos niya yung tractor. Nilagyan niya na ng chains. Ready na siya para sa winter. Kasi yung tractor, kailangan yun merong chains, guys. Hindi yun pwede napatakbuhin na walang chains kasi wala namang spikes yung tractor, guys, yung kaniyang gulong. So ang nilalagay doon is yung malalaking chain. So nilagyan niya today, hindi pa natapos. So bukas na naman. That is why mutaye uji ye fortune badachi uvi mumumbang kemumbi. So on the way na tayo, malapit na tayo doon sa 8 euro Hävikkirruoka. So dito yun na side, tabi lang siya ng Pese Apu. Oh yeah, there's already a lot of people on the queue. Yes. So, andito na ako guys sa pila. Medyo marami-rami na rin ang tao ngayon kasi nga Sabado. So, baka naka-day off to sila or wala lang talaga silang ginagawa. Kaya, andito sila ngayon mas marami. Pero alam niyo ba na marami talaga ang nagpupunta din dito sa waste food or sa Hävikkirruoka. Kasi nga, tipid kasi siya guys. Malaki kasi ang nasi-save kapag dito ka bumibili. Kasi isipin mo kapag sa store ka bumili ng tinapay, yung 8 euros mo, siguro mga mga 8 lang na bag ng tinapay ang mabibili mo noon. Tapos mahirapan kang bumili ng karne kasi nga kahit na naka-discount yun sa store guys, medyo mahal pa rin siya. Itong dito sa Hävikkirruoka guys, hindi siya nakalagay dito, hindi siya walang nakalagay kung sino ang pwedeng pumunta. As long as meron kang 8 euros and meron kang time pumila, pwede kang pumunta dito para bumili ng mga Hävikkirruoka or yung waste food dito sa Finland. Tapos yung mga pagkain na nabibili dito guys, connect-collect yan siya ng organization na to. Actually, nagtanong ako sa kanila before, bakit sila nagko-collect ng 8 euros. Sabi nila, ang purpose noon is para gamitin na panggasolina, tapos yung mga pangbayad doon sa kuryente ng pinagrentahan nila ng space, ganun lang siya. Pero actually yung 8 euros, napakaliit na bagay lang nun, napakaliit na pera lang nun, and sobrang dami mo na talagang pwedeng mabili. Actually meron ding mga Filipino na mga estudyante na pumila dito. May mga na-meet na rin ako dito na mga Filipino sa pila before. Tapos mga iba't ibang lahi guys, may mga Russians, may mga Ukrainians, may mga Somali, basta iba't ibang klaseng lahi andito guys, pumipila sila. At lalong lalo na meron ding mga Finns na pumipila dito sa 8 euro. So ready na rin yung aking bag, dalawang bag yung aking bitbit, tapos yung aking pangbayad. So meron ako ditong 10 euros guys, yan, 10 euros ito. Ito yung ating 10 euros yung ating budget. Hindi, 8 euros lang talaga guys. So meron pa itong sukli na 2 euros. Actually medyo umuulan ngayon ng slits. Yung parang yellow siya na maliliit lang. Hindi masyadong makapal ang snow dito banda sa city pa compare doon sa amin sa countryside. Tingnan nyo yung snow guys, sobrang konti pa lang. Samantalang doon sa amin, puting-puti na talaga. So ngayon, gumagalaw na yung linya. Kasi 2 minutes na lang guys, mag-open na yung door. Tapos, papasok na tayo dun sa loob. Kasi pili na ako ng mga gusto ko kunin para sa pagkain namin.
Of course, yung rule ko lang naman is kuha lang din ako kung ano yung kailangan namin, yung pwede namin gamitin sa bahay. Kasi marami ding tao guys ang pumipila dito. Tapos kung kuha ka ng more than what you need, though meron namang numbers of items na pwede mo kunin per boxes. Sa ibang part guys, walang nakalagay, so unlimited yun. Depende sa'yo gaano karami, ilang item ang kunin mo doon, like sa mga fruits and vegetables. Pero yung sa mga karne guys, yun merong limited number, may 1, may 2 items lang pwede mong kunin, like sa mga milk products. Depende din siya kung gaano karami yung kanilang stocks na nakuha galing sa store. But usually, napakarami din talaga guys, kasi dito sa Finland, sa taas ng kanilang standard, yung quality control nila is napakataas talaga. Hindi na nila talaga yan sa binibenta. Actually, may plano nga akong puntahan yung isang store ba, kasi nakita ko na meron silang dumpster doon sa likod, yung kanilang bio waste. Tingnan ko siguro yun next time ba, pag meron akong time. Pero malayo din kasi yun. Mas marami ang pila ngayon today. So yun na guys, open na yung door. Pasok na tayo doon. Kita nyo yung pila guys, sobrang dami, diba? Sobrang dami talagang pumupunta dito. Kasi nga, sobrang mura siya, 8 euro lang. Tapos sa 8 euro, sobrang dami mong pwedeng mabili. Diyan ba sa Philippines, saan umaabot ang 500 pesos nyo? I'm sure parang sensilyo lang yung 500 dyan sa Philippines. Dito din naman yung 8 euros. Napakaliit na pera nun guys. Pero I'm so thankful na merong Haviki Ruwaka na binibenta nila dito. Kasi nga sobrang laking tipid talaga nun. Pag Mondays to Fridays pala, they're open from 5 o'clock ng hapon. Tapos pag Saturday, 3 o'clock. So today is Saturday, so 3 o'clock sila mag-open. So dito na side guys, meron sa mga gluten free, meron din newspaper doon. So, meron din mga bulaklak, meron din mga tinapay dito na side. Actually kumuha na ako ng 2 tinapay, ayun na doon sa baking bag. 2 tinapay ang kinuha ko. Pero of course, meron pa yan doon sa loob. Sobrang daming tinapay ngayon guys. Unlimited yan. Kuha ka lang ng kuha. Gaano karami ang gusto mo. Hanggang doon pa sa dulo oh. Ito na yung mga napamili ko today guys for worth 8 euros. 2 bag yan. Punong-puno. Mamaya ko na yan siya ipapakita sa inyong lahat sa bahay. May mga bagong items na hindi nyo pa nakita before. So I'm so happy with this shopping kasi sobrang dami and sobrang laking tipid talaga nito. Hindi muna kami uuwi guys. May baon kaming tinapay. Galing yan doon sa 8 euro. So papunta kami ngayon doon sa bahay ng lola ni Nico kasi magkakapi kami doon. Guys, tapos na kami nag-visit doon sa lola ni Nico. So uwi na kami ng bahay para mapakita ko na sa inyo ano yung mga napamili namin today doon sa 8 euro na shop. Dinalhan din namin yung kanyang lola ng 2 bags ng bread. Tapos, babayaran niya pa sana kami. Sabi ko, hindi na kailangan kasi parang libre naman yung tinapay doon sa 8 euro na Haviki Ruwaka or waste food. Tapos, tapos guys, binigyan niya kami ng coffee packs. Diba? Meron na kaming kape. Yung isang ganito guys, 5 euro ito mahigit sa Finland. So mahal din yung ganito. Pero actually, meron din akong nakuhang ganito guys. Doon sa 8 euro. Papakita ko sa inyo mamaya sa bahay. So uwi na muna kami kasi madilim na dito ngayon. Hi guys! Andito na kami ngayon sa bahay. And ito na nga lahat. Andyan na sa likuran ko yung mga pagkain na nabili namin worth 8 euros. So isa-isahin natin yan lahat. And merong mga bagong herbs and vegetables akong nakita. And kinuha ko doon sa 8 euro. Kasi alam ko na they are very rich in dietary fiber, as well as potassium and other kinds of minerals and vitamins as well. Kaya kinuha ko talaga siya. Napakasayang kasi Haviki Ruwaka na siya. Uulitin ko, yung Haviki Ruwaka, ang ibig sabihin po niyan is waste food or food waste.
Kaya dito sa Finland, napakarami talagang Hävikkiruoka kasi nga sa sobrang taas ng kanilang quality control, yung kanilang standard sa pagbebenta ng mga items sa store. Konting sira lang, kahit pa naman na hindi lahat yun nasa loob ng isang box sira, itatapon na yan guys. So, we are so lucky na dito sa amin banda, merong mga organization. Like sa itong place na pinupuntahan ko guys, na binibenta nila yung mga Hävikkiruoka for worth 8 euros. It's not a lot of money guys. It's so small, but it goes a long way. Kasi napapagkasya namin yung aming almost 1 week na budget sa pagkain, and we are so blessed kasi napakarami talaga na nakukuha namin doon, and hindi talaga ako magsisisi. Kahit pa pumila ako doon na matagal guys, okay lang. Pero actually kanina hindi ako pumila ng matagal kasi 2:50 or 2:48 na kayata kami dumating doon. Kasi sinundo ko pa si Nico doon sa Kastari. Pero guys, papakita ko na sa inyo isa-isa lahat-lahat na mga napamili namin doon for worth 8 euros. Everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. If I be ordinary president, too, everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. If I be ordinary president, make we do the embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. 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 If you no get person for C2, you go call for help, oh. No be village or religion matter. Person we care for we. If you reason me well, I'm just small remain, oh. Now who go stand for the youth, oh. Now who go reason us true, oh. Take us back to the root, oh. When one love was pure and true, oh. If not to yarn, who go yarn for us, oh. If not to fight, who go fight for us, oh. Go say, oh, make sure you join, oh. One dial, we go pick your call, oh. Ito na nga guys, yung mga pagkain na nakuha namin doon or nabili namin for worth 8 euros. Ito lahat-lahat guys, kompleto ito. Galing sa protein, sa fruits, sa vegetables, pati sa berries. And meron akong mga new herbs and vegetables dito na nakuha. Like itong fennel. Ito siya guys, fennel. Actually, pwede siyang kainin na raw. Pwede din siyang i-grill. And this is very rich in potassium, ano pa ba? Vitamins and minerals. This is very healthy guys. Kapamilya siya ng carrots, and this is a very good and very flavorful herb. May nabili din ako doon guys na silmo salati, alfalfa silmo salati. Ang ginagamit dito guys is pwede siyang pang garnish, pwede siyang salad, pwede siyang ilagay sa tinapay, and this is very rich in phosphorus. As well as, kapag kumain ka nito, pinipigilan nito yung absorption ng, tama ba yun? Yung fat sa digestive system. So, this is very healthy. So, pwede natin itong gawing garnish. Pwede natin siyang gamitin as a salad itself. Napakasarap nito guys. Parang kagaya siya ng mungus sprouts na kinakain natin. Ganon siya. Ito oh, napakamahal nito sa store. Alam niyo ba, ang isang pack nito sa store, it's about 3 euros. 2 euros mahigit, if I remember it right. Kasi, bumibili ako nito guys before. Kasi ginagamit ko siya as a salad. Tsaka masarap siya ilagay sa taas ng tinapay. Like, kukuha ka lang ng konti nito. Kasi napakarami nito guys. Marami tong laman. Tapos, itong gulay na to guys, may expiration yan dito sa Finland. 18th of November 2023. Yan o. Kahit ito na-expire. Pero okay pa naman siya. I don't see any problem with this one. Kasi pwede pa naman tumakain, di ba? So, ato na gid ning usa-usahon, bi. Kaya warag daghan-daghan gid ko ikog nakuha dito guys. As in, grabe gid kay kadaghan. So, ato siyang isa-isahon. So, dari banda guys, nakakuha ko og minto. Minto or mint. Siguro, ang gagamitin ko dito is gagamitin ko siya sa juice namin. Kasi marami kaming nakuhang oranges doon. And mga apples din. So, pwede namin tong gawing juice. Tapos, lalagyan namin ng mint.
para refreshing. Nakabili din ako doon guys ng 2 box ng grapes. Napakamahal ng grapes guys, about 2 euros. So ito is about 5 euros na siguro itong 2. Meron na naman akong kape. Yan oh, hindi pa talaga ito sira guys. The reason na andun siya kasi nga natanggal na yung kanyang vacuum. Pero timing din, last time na bumili kami doon sa 8 euro, binigyan ako ng kape. Naubos na. So, meron na naman kaming bagong kape. Tapos, binigyan din kami ng lola ni Nico ng another kape. So, marami kaming kape ngayon. So, buhay na buhay tayo sa winter kasi maraming kape. And of course, kumuha din ako ng Pima. Yung Pima, guys, is buttermilk. Yan dito. The reason na kumuha ako nito is because I want to show you another recipe ng banana cake gamit itong Pima. Gusto ko kasing ipakita yung another recipe ng banana bread or banana cake na gumagamit ng milk product like itong Pima or buttermilk. Kasi yung last time na ginawa ko, wala siyang gatas. Tapos of course, meron ding gatas. Ito yung gatas dito sa Finland guys na parang tubig. Non-fat ito na gatas. Rasvaton maitojuoma. Rasvaton is no fat. Basta yung sabi ko sa inyo, pag yung dulo ng word dito sa Finland, maiton, wala yan siya. So wala siyang rasva. Rasva is fat. So rasvaton, wala siyang fat. Kahit laklakin ko ito guys. Ay nako, nakakaloka. Ang sarap dito guys. Para lang talaga siyang tubig. Pero yung gatas naman talaga dito sa amin, iniinom lang namin siya as like water. Tapos nakakuha din ako doon ng kuoho kerma. Actually, alam niyo ba, meron akong plano dito. Kasi meron akong kaong dyan or nata di coco. And meron akong mga fruit. So, I think gagawa ako ng fruit salad. Kasi ito siya, yung kuoho kerma. Para siyang Nestle cream sa atin, guys. Pwede din siyang gawing whipped cream. Ito. And this is luwamo. Pag may luwamo na nakasulat, ibig sabihin, it's organic. Organic yung cow na nagproduce ng milk na yan. Kung saan nila kinuha yung milk pala. Kaya napakamahal din ng lumo dito sa Finland. Mas mahal yun kaysa sa normal na gatas. Tapos, of course, kumuha na naman ako doon ng kinko or yung ham. Tapos, meron sila ditong tortelloni na pasta. So, actually, ito. Tapos, itong pasta, guys. Tapos, itong kuoho kerma. Pagsamahin ko to. Pak! Paniud to na. As in good. Kasi ano lang naman, kailangan lang naman to ng sauce or ng red sauce o kaya ng white sauce. Tapos yung kuoho kerma, pwede ko na yun gamitin as a sauce nitong pasta. Tapos kumuha din ako doon guys ng karpalo. Yung karpalo guys, ano siya, what is karpalo in English? Now I forgot. Karpalo is cranberry. This is berry guys. And pwede ko siyang i-save sa freezer. Tapos for later use kasi pwede itong gawing pies and cakes. Tapos meron din akong nakuha doon na mushroom guys. I'm not really familiar with this kind of mushroom. Pero nakita ko doon sa Netflix. Ginamit nila ito. Tapos ang ginawa nila is grill. So maghahanap ako ng recipe kung saan ko magagamit itong mushroom na to. Of course hindi natin ito itatapon kasi mahal ito guys. Kaya gusto kong itry anong lasa niya. Kasi nga, never pa ako nakakain ng ganitong mushroom. Siguro nakakain na ako pero hindi ko lang alam na yun yun. I don't know what is this in English. Coningas osteri? King oyster yata siguro ito na ano? Na mushroom. I'm not sure guys kasi hindi pa ako nakakain nito. Nakita ko to sa Prisma. Hindi ako bumili kasi nga, I don't know how to use it. But nung nanood ako ng Netflix, a few days ago, nakita ko na ginamit ito ng mga chef. Ginawa nilang grill. Tapos nilagyan lang nila ng salt and pepper. So, we will try to use this one. Paano?
Kasi para hindi din tayo maging ignorante sa mga pagkain, di ba? Let's try different kinds of food. Of course, yung mga oranges guys, sobrang dami na naman. And sobrang daming juice na naman ang pwede natin gawin dyan. Tapos, meron ding omena piraka or apple pie. Tapos, itong cheese na grated na siya. Gran Castelli. Tapos, nakakuha din ako ng pulled pork doon guys. Ayan o. So, diba, meron na kaming protein. And pwede natin yan gamitin sa pagluluto talaga or doon sa aming tinapay. Pwede yan siyang ipalaman. Sobrang tagal ko nang hindi bumibili ng cantaloupe kasi napakamahal. But thank God, meron doon sa 8 euro. And kumuha ako. Ito siya guys, napakaganda niya pa. And ito yung magiging dinner namin for sure tonight. Kasi kahit fruits lang kami, light food lang talaga kami sa evening guys. Okay na kami. Kaya mauubos agad-agad yan. Dali na po banda guys. As in, gihangak ko ba? Waragi ka po. Makukarong adlawa oy. Nakakuha ako doon ng garlic. I'm planning to make fried garlic guys. Para ma-store siya. Kailangan ko maghanap pa ng ibang paraan paano ko siya magamit. O kaya gawa ako ng yung garlic na chili oil. Ano ba yun? Garlic oil. Para ma-save siya. Kasi pag nasa oil yung garlic guys, mas tatagal yung kanyang lifespan. Lifespan ba? Basta masisave siya guys. Tapos ito ang pinaka-amazing na na-amaze ako na nakabili ako doon today ng tanglad. Napakamahal ng tanglad dito sa amin guys. Alam niyo ba yung ganito? Isang pack lang ng ganito guys. Tapos ganyan pa yung itsura. Ganito talaga yung itsura doon sa store. Kahit sa store guys, ganito ang itsura. Binebenta nila yan for like almost 2 euros or about 120 pesos dyan sa atin sa Philippines. Ang gagawin ko dito, tatanggalin ko lang yung parang luma niya. Tapos ilalagay ko sa freezer. Kasi guys, yung sa Asian store, yung mga binibili din talaga namin dito na luya. Minsan nasa frozen din talaga sila. So, ito pwede siyang ma-store. Di magbabago yung kanyang lasa. Andoon pa rin yung flavor. Kasi, I don't know if makakagawa ako bukas ng nilaga. Kasi masarap ito sa nilaga. O, diba? Pampawala ng balansa. Ito oh. I'm so happy nakakuha ako ng tanglad. So, isi-save ko to. Tatanggalin ko lang yung naluyat na nakaraan na anti dyan sa loob. Ayun oh, yung mayroong nag-brown doon. Tanggalin ko lang yung na anti dyan sa loob. Tapos of course, may mga apples din. 3 lang yung apple na kinuha ko. Tapos merong paprika. Yung paprika medyo na old na siya guys. But it's okay kasi ang plano ko dito is gagawa ako ng stuffed paprika. Kailangan ko yata ng giniling. Or bibili ako ng giniling. Yun na lang ang kailangan ko. Like what I've said, we cannot get everything from 8 euro. Kung ano lang talaga ang available doon, yun lang ang bibilhin. So, dinadagdagan ko na lang siya ng ingredients na kailangan para magawa ko yung putahe na gusto kong gawin. And itong fennel, guys, this is very good. Ang ganda pa nito. Sobrang bango nito, guys. Kapamilya siya ni carrots. And this is very delicious. So, pwede itong i-grill or i-fry, i-pan-fry. Lagyan ng cheese sa taas or lagay sa oven. Napakasarap nito, guys. Of course, kumuha din ako ng yasalati doon. Yung pang-salad, guys. And yung panglagay sa tinapay. 2 ang kinuha ko. Para ipalaman namin sa tinapay namin, guys. And of course, yung aming mga tinapay. Ito yung mga tinapay, guys. Sobrang dami. Itong mga tinapay guys, kulang na ito ng 2 kasi nga binigay ko na doon sa lola ni Nico. She was so happy. Tinanong ko siya kung gusto niya ba. Sabi niya, oo, saan ko daw binili. Alam niyo ba, napadukot pa talaga siya ng pera. Sabi ko, hindi kailangan kasi this is like almost free na doon sa 8 euros. So, sobrang dami ba naman itong tinapay guys. Yan o, sobrang daming pagkain. Ay, naku Lord, salamat talaga ng marami at sobrang daming pagkain. And meron ditong pie. So,
Ito siguro yung kakainin for dinner. Initing lang to. Tapos fruits. Oh. Solved na ang dinner namin. Napakasimple lang naman kasi talaga ng dinner namin, guys. Hindi kami kumakain talaga ng sobrang mabigat during dinner. Yung lunch talaga namin yung pinakamabigat. Solved na talaga yung aming pagkain, guys, sa araw na to, guys. As in, solved na talaga siya. Sana ganyan din sa atin sa Philippines, guys. Merong mga nabibilhan ng mga ganitong klaseng pagkain. No? Napakasayang. But thank goodness na merong mga churches, organizations, and may mga tao talaga na kumukuha ng mga pagkain na yun. And they are willing to use it. Like for us, we are very willing to use and to eat this food. Kasi nga, we know kung saan to pupunta kapag hindi siya na-consume, and it's a lot of waste. Comment pala doon sa reels ko na sabi niya na ano daw, parang ano ba yung pagkasabi niya, nakalimutan ko, na hindi totoo na sa Finland and sa ibang countries dito sa Europe, yung pinapakita nila is ganun talaga ka-perfect. It's true. Kasi dito sa Finland, guys, kahit pa first world country ito, guys. Finland is the happiest country in the world. Of course, there are flaws and hindi lahat is perfect. Like, itong mga Havikiri-Waka, if you can imagine how much money, how much lives this can save. Diba? Napakaraming pagkain nito, and ang dami talaga nilang tinatapon na pagkain. It's so sad kasi nga, kung pwede naman yan ipamigay, pwedeng ibenta for a cheaper price, diba? Pero kahit na merong gumagawa ng mga efforts, guys, na ma-reduce yung food waste, still sobrang dami pa rin talaga. I don't know why it's like that na sa ibang lugar kulang ng pagkain, no? Pero ganun talaga kasi dito yung standard nila napakataas talaga. And hindi sila basta-basta na talaga nagde-display ng kanilang mga paninda kasi nga, it's useless. It's taking time there and it's taking the energy, like yung pagsilo or pag-save ng food, like nakalagay siya sa fridge or sa freezer or sa cooler or sa chiller. It takes space, it takes time, it takes money doon sa kuryente, kaya tinatanggal talaga nila, and the only option to do it is throw it to the garbage bin. Finland is the #1 country in the Scandinavia na napakaraming food waste, and this is a lot of waste, guys. Isipin mo kung itatambak to lahat sa basurahan, di ba? Napakasayang. Sundan niyo po sana, guys, yung video na gagawin ko, how I make food from this Havikiri-Waka or waste food. Salamat ng marami sa patuloy niyo pong pag-comment sa videos, and I really appreciate it. Na-enjoy po talaga namin lahat ng mga comments niyo. Please leave us a comment on what kind of dish ang pwede natin gawin sa mga pagkain na nakuha natin dito para next time, nakakuha na naman ako ng same kind of ingredients, pwede ko siyang gamitin sa suggestion na iniwan nyo dyan sa comment section natin. So, next time, I hope na makakagawa na naman ako ng ibang recipe. Ay, hindi pa naman ako nawawalan ng ideas on what to cook. Kasi I just make use of whatever ingredients I have. I still have a lot of ideas that I can use sa mga pagkain. But let me know what you want to see next sa mga upcoming videos. Kapag nakakuha ako ng ng mga vegetables, ng mga oranges, ano yung masuggest nyo na pwede kong gawin. Actually, I have a lot of ideas that I would like to do. It's just that I'm always running out of time. Like, for example, for oranges, I want to make an orange cake. Or pag nakakuha ako ng yung, tawag nito, yung mga lemons. May ideas ako paano gumawa ng lemon pound, different kinds of recipes using lemon, and yung mga carrots. So leave me a comment and I would be very happy to read all of them. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. I will see you next time. Hey, hey! Ito na yung dinner namin, guys. Meron kaming grapes, yung pies, yung cantaloupes and oranges. Ito na yung mga apples, oranges, and lemon. Ito orange ito, guys. Tapos apples and itong mint. 2 mint ang nakuha ko pero isa lang ang gagamitin namin. So, i-juice namin to tonight.
para sa aming dinner. As well as, meron din ako ditong peel ng oranges and nung mandarins, guys. Pati yung lemon, andito na rin. So, lalagyan ko yan siya ng cinnamon and water. Pakukuluan ko siya para maging air freshener namin dito sa loob ng bahay. So, of course, para tipid sa kuryente, dito ko siya ilalagay sa taas. At the same time, umiinit yung aming bahay, gamit yung pugon. Tapos, umiinit din dito sa taas banda and pwede tayo magluto. Pakukuluan lang natin to siya, guys, or simmer pala, para ma-extract yung smell niya, kumalat siya sa aming bahay. Tapos, magiging fresh and amoy autumn pa rin yung aming bahay. Take us back to the root, oh. When one love was pure and true, oh. If not to yarn, we go yarn for us, oh. If not to fight, we go fight for us, oh. Go stay on me, try you join, oh. One dial, we go pick your call, oh. If not to yarn, we go yarn for us, oh. If not to fight, we go fight for us, oh. Go stay on me, try you join, oh. One dial, we go pick your call. Guys, tingnan nyo, nakagawa ako ng isang malaking pitchil ng juice. Galing dun sa oranges, mandarins, lemon, and mint, guys, and apples. Ito lahat, guys. Yan o, napaka-healthy ng juice na yan. So, ready na yung aming dinner. We do the embe dance, oh. The embe dance, oh. The embe dance, oh. The embe dance, oh. Embe dance, oh. Everything go brekete. Everything go brekete. Tú tienes lo que quiero.